natin yung mga pangarap natin. Oo nga eh. Parang kailan lang. Tapos, magkasama pa rin tayo. Tandem pa rin tayo sa trabaho. Engineer ako, tapos architect ako. At kailan naman hindi mo ko tinantana? Ikaw lang din kasi naging kaibigan ko, tapos nakapag-taste sa ugali ko. Salamat, Chris. Nagkaroon ako ng best friend na katulad mo. Nagkaroon rin ako ng kapatid, kay Anya. Baliw ka talaga. Wala yun. Halos buong buhay ko ba naman binulabog mo? Ay, oo nga pala. Sabi ni Sir Gary, may team dinner daw yung department namin mamaya. Sama ka raw. Ha? Sorry friend, hindi ako makakasama. May dadaanan pa ako. Ha? Don't tell me. Ginagawa mo pa rin taon-taon yung dati mong ginagawa. Tao po! Saglit lang. Nandyan po ba si Abigail? Saglit. Ikaw si Noah, hindi ba? Po? Oo nga, hindi ako nagkakamali. Ikaw yung Noah na tinutukoy ni Abigail noon. Ah, opo. Paano niya po ako nakilala? Naku, lagi ka ba namang kinikwento ni Abigail noon sa akin? Ah, ganun po ba? Halika, pasok ka. Sino nga po pala kayo? Ay, ako si Weng. Tiyahin ako ni Abigail. Kapatid ko ang mami niya. Ah, okay po. Nasaan po si Abigail? Ay nako, hindi ko rin alam. Dahil ngayon ko lang nakita na iniwan ng kapatid ko ang susi ng bahay nila. Bigla na lang silang umalis. Di ko rin sila makontak, kaya nag-aalala rin kami. Naku, saglit lang ha. Maiwan muna kita dyan, may kukunin lang ako sa baba. Sige po, tita.
sa bago kong school, isang pangyayari ang hindi ko malilimutan. Nadapa ako kakamadali ko para makahabol sa first class, but it turned out to be more embarrassing moment for me kasi nadapa ako sa harap ng isang lalaki. Noong nangyari yon, parang tumigil saglit yung oras habang tinititigan ko siya na tinutulungan niya akong ayusin ang mga gamit ko. Despite of it, nakaramdam ako ng kakaibang feeling pero hindi ko maipaliwanag. During my break time, I saw him again unintentionally. Naglalaro siya ng basketball but another embarrassing moment happened. Nabunggo ko siya at nasalo niya ako. That time, gusto ko nang magpalamon sa lupa. Pero nung nagkatitigan kami ay mas napagmasdan ko kung gaano kaamo ang mukha niya. Pero feeling ko rin na may pagkasuplado siya kaya mabilis din akong natauhan. One day, medyo nagiba ang ihip ng hangin. All of a sudden, hindi ako pinapansin ni Noah. I'm so clueless kung ano ang nagawa ko, pero there is something inside of me na nagsasabing kausapin ko siya. Ginawa ko naman pero parang napapahiya ako kasi hindi niya ako kinakausap. Tapos parang nagiging stalker pa ako nang wala sa oras. Nasabi ko sa sarili ko na unti-unti nang magbabago ang pagtingin ko sa kanya. Nung mga oras na nakikita ko at nararamdaman ko na iba na ang pagtrato niya sa akin. Isang pakiramdam na babalik-balikan ko dahil nagbigay sa akin ng saya at pag-asa sa mga oras na pinanghihinaan ako ng loob. Masayang-masaya ako nung nagkaroon kami ng mas mahabang oras na magkasama. Ito yung mga panahon gusto kong pabagalin ng oras para mas makasama ko siya ng matagal. Panandalian kong nakalimutan ang problema ko tuwing kasama ko siya. Hindi ko inakalang darating sa akin si Noah unexpectedly. Alam ko ngayon na siya na dahil isinasama ko na siya sa pangarap ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala siya sa akin.
Sino to? Si Abigail to. Abigail? Santos? Oo, ako nga. Hala, seryoso ba? Anong nangyari sa'yo? Mamaya ako na ipapaliwanag. Pwede ba tayong magkita? Sige, sige. I-text mo na lang sa akin kung saan. Okay, sige. Thank you. Bye. See you. Si Abigail? Sa susunod kasi naiinom ka, mag-aya ka, hindi nagsusulo ka. Kamusta ka naman? Ba't bigla ka na lang nawala nung walang pasabi? Alam mo ba yung pinagdaanan ni Noah? Simula nung nawala ka? Mahirap rin para sa akin ang nangyari, Patrick. Bakit? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Nung huling araw na nagkita kami ni Noah sa quadrangle sa school, nakatanggap ako ng hindi magandang balita kay Mami pagka uwi ko noon. Anong ibig mong sabihin? Ang totoong rason kasi kung bakit kami lumipat dito sa Maynila ay hindi dahil sa work ni Mami. Eh ano? Dinala ko dito sa Maynila para ipagamot. Ha? Paggamot? Bakit? Pagka-graduate ko ng elementary noon, nagsimula na ako magnasakitin. Labas-pasok ako sa ospital. Mas lumala nung grade 11 ako. Napapadalas na ang pagsakit ng ulo ko. Nawawalan ako ng balanse. In-advise din ng doktor na ilipat ako dito sa Manila dahil mas advance ang ospital nila dito. Pero nung nasa school tayo noon, ang lakas mo. Okay na okay ka na. Mas pinili ko kasi itago na lang. Ayoko ma-stress yung sarili ko kaya hindi ko na lang pinapansin noon. Pero sa tuwing mag-isa ako, lagi ako nakakaramdam ng pagkahilot pagkatumba. Ah, kaya pala malimit kang madapa noon. Oo. Saka minsan, matamlay ka pag kasama ka namin. Okay. Nung last day ko sa school, pagka-uwi ko, kinausap ako ni Mami na lumabas na daw yung laboratory test ko. And hindi daw namin pumunta sa Amerika para magpagamot. Dahil hindi pa daw available dito sa Pilipinas yung gamot ko para sa sakit ko. Kaya kinabukasan mismo, umalis kami. Ba't di ka man lang nagpaalam sa akin? Lalo na kay Noah. Sabi kasi ni Mami na cut-off-ties muna ako sa lahat para makapag-focus ako sa pagpapagaling ko. At makaiwas ako sa stress. Okay. Alam na ba ito ni Noah? Nasabi mo na ba ito sa kanya? Hindi pa. Nawalan ako ng chance to tell him kasi nung nagkita kami, bigla siyang umalis. Intindihin muna natin si Noah ngayon. Siguro marami siyang iniisip kaya ganun ang nangyari. Lalo't 7 years din siyang nasaktan. Magiging okay rin kayo. Pero for the meantime, let's give him some space muna. Sana nga, Patrick. Sana nga.
Sa totoo lang, Abby, hindi lang si Noah nasaktan at nahirapan na. Naging ako rin ang pipig. Hello, Noah? Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ilang beses na rin kita sinubukang tawagan. Pinuntahan na rin kita sa bahay mo. Wala ka. Asan ka ba? Nagkita na kami nung nakaraan. Alam mo bang, pwede ba? Huwag mo na natin siya pag-usapan. Nagkasakit siya, Noah. Kaya siya umalis.